Congressman Busita, you are recognized. Thank you, Mr. Chair. Good morning po sa lahat. Mr. Chair, before my interpellation, gusto ko lang sabihin, Mr. Chair, na napakaganda po nitong House Resolution ni Honorable Chairman Acop. Kasi po, katulad ng mga naunang resolutions niya, parang kung hindi niya pinansin, hopeless na eh. Alam po natin na sa mahihirap na tao, pagkaso-kaso na, talagang amenably mas magagaling ang pulis. Kaya talagang napakaganda po nitong mga House Resolutions ni Honorable Chairman Acop. Katulad po nito, very clear. At nagbago po sila ng kanilang sworn statement. Wala talagang by-bus operation. Siguro kasi wala naman ako sa position na sabihin kung totoo yung aking assessment. Loss of blood kasi mali yung trabaho ng pulis natin. Gusto nilang sa papel ay itama, masyadong na-delay. So, just like nabanggit po ni Honorable Congressman Barbers, dapat mapanagot yung dapat managot. And ang maganda nito, Mr. Chair, magiging aral ito sa lahat ng mga pulis. May mga naimbestiga na dito, mga na-dismiss, nakulong. O paano ngayon yan? Ang maganda lang po dito, Mr. Chair, magiging aral ito sa iba nating mga kapulisan na patuloy pa rin gumagawa ng masama at hindi alunsunod sa batas. And ako po, kumpiyansa, Mr. Chair, resulta ito ng matagal ng practice na kailangan may accomplishment, pinipilit. So, hindi ko naman po sinasabi o pinagtatanggol itong mabababa nating personnel. May kasalanan din dito yung mga senior officers. Hindi nila nasusupervise ng tama yung tao nila. Ang laging nasa isip, accomplishment, papogi, pasikat. Paano ngayon yan? Ang masakit nito, Mr. Chair, may 7 anak. Ano na magiging buhay ng anak niya? So talagang, Mr. Chair, I agree with the Honorable Congressman Barbers. Dapat mapanagot ang mga dapat managot na police personnel. And in fairness to those PNCOs concerned, dapat ma-extend yung accountability sa mga officers. Hindi pwedeng isacrifice natin yung PNCO lamang. Unfair yan at matagal ng practice yan. Pagalingan ng pagpapalusot. So, again, Mr. Chair, mamaya ko na lang po ipagpatuloy yung interpretation ko. Again, on behalf of kababayan nating mahihirap, katulad ko po, galing sa mahirap na pamilya at bata pa ako, nasaksihan ko na yung pang-aabot kapulisan. Maraming salamat po, Honorable Chairman, Congressman Acop. Kung hindi dahil sa'yo, and of course, sa ating Chairman, Honorable Congressman Dan Fernandez, Chairman, and other members ng committee, sa ngalan po ng ating mga babayang mahihirap, maraming salamat po sa inyo. At least, ganitong pamamaraan, ay nabibigyan po ng hustisya ang mga katulad nila na nabibiktima ng matagal ng maling gawain ng iba nating mga kasama sa kapulisan. At ang resulta po nito, naniniwala ako, doon sa mga kapatid natin sa PNP, si Honorable Chairman ako at iba pang mga retired police personnel and other members, and of course, the chairman of this committee, hindi namin ginagawa ito para
pitpitin o pahirapan yung PNP. We love PNP. Kasi kung ma-address natin itong mga ganito, masasawata, masusupil ang malpractice ng ibang personnel, pasikat, gusto, marami accomplishments, gusto, pabida. Pag na-address na yan, later on, mawawala na yan, gaganda na ang PNP, gaganda na ang tiwala, tatas ang tiwala ng taong bayan. Bottom line, maganda para sa lahat. Magiging maganda ang imahe ng PNP, hindi na matatakot ang taong bayan, at magiging maganda ang relasyon ng PNP and community. Kung babalikan po ninyo yung PNP mission, masyadong taliwas yung inyong ginagawa eh. Meron pang ibang house, kung di ako nagkakamali, may house resolution pang iba si General Acop na katulad ng mga nangyari doon sa Los Baños, Mr. Chair. Kalamba, police ang involved. Imagine, ang nag-abduct, ang nag-kidnap, police personnel. So, napakaganda nitong ganitong nangyayari, Mr. Chair. Kasi natatakot na ang taong bayan sa pulis eh. Nung bata pa po ako, Mr. Chair, banggitin ko lang, pag may nakitang pulis, high moral ka eh, feeling safe. Totoo ang sinasabi ng taong bayan, pag nakakita ka ng pulis ngayon, natatakot ka. Baligtad. So, brothers and sisters from the PNP, baguhin natin ito. Yun lamang po, Mr. Chair. Maraming salamat. Thank you so much. Before we recognize Congressman Paduano, no, just wanted to may tatanong lang ako sa Napolcom siguro, Owen, RD Owen, yung tungkol sa, kasi kanina meron akong nabanggit para bago tayo bumalik doon sa issue tungkol dun sa mga members ng PNP na na-assign dun sa mga area na kung saan dun sila galing. Kasi gaano katagal na ba yung policy yan? Actually, sir, Mr. Chair, honorable members, yung policy po natin is of course matagal na po na kung sino yung mga naka-assign as members of the police station. Ang napapalitan naman po madalas ay mga officers. So they come and go yung mga official po. Ang mga advantages po, marami po talaga na maganda rin yung taga-roon po sila. Mas nakikilala nila yung community, and of course yung pag taga-roon sila, takot silang gumawa ng kalokohan kasi mababalita yung pangalan nila, pamilya nila na ganito yung pulis na yan. Ang disadvantage nga po ay of course, hindi po natin maialis kung kamag-anak or sa politika and other members ng community na nakikiusap, baka humapakiusapan ang ilang kapulisan. Ang isa naman pong disadvantage, ito po yung ilan sa obserbasyon po namin, ay depende rin po sa mga opisyal. Tama po yung naging obserbasyon po ng ating mga honorable congressmen. Nasa namumuno po talaga yung accountability of our chief of police, provincial directors, and other supervisors. Dito po makikita kung paano nila minamanage yung kanilang personnel. There can only be one leader in a station. Hindi po pwede na sabihin, hindi ko alam na ito yung ginawa ng mga tao ko. You should be held accountable to explain bakit kaya nangyari to, whether off duty or on duty. So sir, when it comes to policy, sir, nagbabago naman po yan. Sometimes there is a discretion on the part of the officers concerned on how to distribute this personnel to have an effective police service. Pero gaano katagal na RD yung polisiya niyan ng PNP? Siguro, tanongin din natin ng PNP. Andiyan ba yung PNP na, sino nga highest official ng PNP right now? Kasi si RD, he said excuse muna kasi the president will be going to Tanawan. So, he must be there. So, PD, malinaw. Yes, sir. So, gaano katagal na yung polisiya na yan? The last policy that, as far as I can recall, sir, was during the time of General Cascolan, wherein it was pronounced during his term, pinababalik yung mga pulis sa kanya-kanyang bayan.
So that was the last, ano sir, na members of the PNP are... Koskolan. Kaskolan, sir. Yes, sir. Koskolan. In the NCR experience, there were police coming from Region 1, nag-excess po yung recruitment doon, quota. So they were accommodated dito sa quota na NCR and PNP staff. Then during that time, sir, when the announcement was given by General Kaskolan, hinayaan na magkaroon ng exodus going to the respective provinces. So, basically, lahat ba, for example, yung Katuwad San Juan, so lahat ng mga taga San Juan, kung kayang accommodate doon, andun sila sa San Juan. Ganun ba ang nagiging palasiya ngayon ng PNP? Or it may be like sa province, wag sa San Juan, dalhin sila sa ibang lugar ng Batangas? I really don't know yet, no? But I think, having this thing happened, ano? Yes, sir. Siguro it needs some review. Yes, sir. Yes, sir. Congressman Acop, I think you need to speak. Go ahead, Congressman Acop. Chairman, thank you. Every time a new chief PNP gets that position, binabago yung mga rules and regulations. Nung una, yung mga police at saka the officers can be assigned anywhere. That is the general rule. Di ba? Ang general rule, you can be assigned anywhere in this part of the country. Kailang dumarating yung panahon na nagkakaroon ng problema yung ating mga kapulisan na pag kailangan nilang umuwi, magastos. For example, if you're assigned in Basilan, you're from Metro Manila or from the province of Laguna, makakauwi ka lang siguro ng once a month if you are an officer. Pero pag pulis ka, yung NCO ka, may hirapan ka. So yung mga leaders ng kapulisan, taking this into consideration, came up with policies na kung pwede, yung especially the PNCOs, dapat dun sa probinsya nila ma-assign. Yun ang dahilan kung bakit binago natin yung general rule na ang isang pulis ay pwedeng ma-assign sa iba't ibang lugar ng ating bansa. Now, for the officers, dahil sa kakulangan ng mga pwesto, sa dami ng opisyal, kasi ang general rule is that an officer is supposed to occupy yung different ladders of authority habang pataas siya, yung opisyal. Dapat ma-assign siya sa iba-ibang position ng authority para he will gain knowledge and wisdom doon sa kanyang position. And as he goes up, talagang makikita mo, kami na na-assign sa iba't ibang lugar ng ating bansa, we've learned na iba-ibang kultura ng bawat lugar. For those who have not been assigned in other areas of this country, hindi mo alam yung kultura doon sa lugar na yun. So matututo yung isang opisyal na makibagay sa kultura ng bawat lugar ng ating bansa. That was the rationale na dapat ma-assign sa iba't ibang lugar ng ating bansa. Unfortunately, yun nga, the cost of travel, kasi kailangan naman ng mga pulis na bumisita sa kanilang pamilya. So, in order to eliminate yung malaking expenses, nagde-decide yung ating mga authorities na dapat sa probinsya nila kung saan sila nakatira, doon sila ma-assign. I think that was the rationale, Mr. Chair, kung bakit binago yung general rule na ang pulis ay ma-assign dapat sa lahat ng lugar ng ating bansa. Maraming salamat po. And I think, Mr. Chair. General Acop, justified naman yung reason on why kailangan dun sila sa area nila. But unfortunately, may mga incident like this that need to recalibrate yung policy na yon in order to make it more stronger yung polisiya ng ating PNP. And I think tama din kasi nga magastos
And it causes also yung social ills ng relationship between the police and yung asawa, di ba? Kasi kung masyadong matagal yung paghiwalay nila, di ba? It may cause infidelity as well. O kakaroon ng ikalawang pamilya. So maraming ganung mga sitwasyon, and by doing that policy, somehow ay nakokorek natin yung problem na yon. But yung mga ganitong problem that also needs attention must be corrected as well. Sige, Congressman Busi. Mr. Chairman, if the manifestation of Congressman Busita is related to the issue at hand, as of now, I yield to my time with Congressman Yes, Okay, Busita. But if because this is the time of Congressman Paduano. If the good congressman will, ano yan? Mr. Chair, related po doon sa nabanggit ni Honorable Chairman Acop. And, Sige, go ahead. I'm giving you Yes. 30 seconds. Hindi, couple of Mr. Chair, minutes. akala ko kaibigan kita. Mr. Chair, nabanggit lang po ni Provincial Director Colonel Malinaw yung quota. Actually, Mr. Chair, napansin ko po yan nung nasa service pa tayo. Ang PNP nagbibigay po ng quota by region. Usapang totoo. Pag ang regional director ay kung anong probinsya siya or may mga staff officer siya taga ibang probinsya, yung quota para sa Region 4, for example, na napapasukan po ng mga ibang applicants from different regions. Pumapasok po dyan yung bata-bata system. Kaya po ang nangyayari, yung taga Region 4, for example, hindi na-accommodate at ang mga na-accommodate galing sa iba't ibang regions. So meaning, doon pa lamang po sa processing ng recruitment sa PNP, nag-uumpisa na agad yung problema. Samantalang kung ma-implement strictly, kung Region 4 ang quota, 500, Region 2, Region 3, dapat strictly mga taga roon lamang po ang hinahire or nire-recruit na police. Kasi hindi po pwede yung sasabing kulang kaya kumuha doon sa ibang regions. Hindi po totoo.